ito, kitang-kita po kung gaano po sila nilalangaw sa may Forbes Park. Ha? Ayan. Walang tao. Oh. 10:30 yan, lagpas 10:30 na ng gabi, wala pa ring tao na nandoon sa Forbes Park. Ngayon, dahil nga po konting-konti lang sila doon, lumipat po sila sa Dasmariñas Village. Ayan. Lumipat sila. Ayan o, lumipat sila sa Dasmariñas Village. Ayan o. Pero ganun pa din. Napaka-konti pa rin nila. Konti pa rin po. Hindi po pang ano yan. Hindi po pang yung matatawag na makakapagpabagsak ng gobyerno. Itong rally na to. Ha? Okay, sumama mo, Patrio. Magandang gabi! Pilipinas! Myanmar! Baby! Pilipinas! Kung sasabihin po nila na makakapagpabagsak ng ano to, ng gobyerno ng Pilipinas, yung ganito kakatsangot na tao, malabo po. Imagine niyo, ganyang kakatsangot na tao, makakapagpabagsak ng gobyerno? Nandun ako nung September 21 rally sa EDSA. Wala pa to sa 1%. Wala pa to sa 1% ng tao sa EDSA. Nung September 21 na pumunta ako doon sa EDSA. Kaya paano mangyayari? Etong tukmol na to, etong DM Makata na to, unfollow nyo yan, tukmol yan, yan, si DM Makata. Dati nanonood ako dito Pero wala, nilamon ng DDS, bobo pala tong hayop na, vlogger na yan. Grabe ang nila, ang kanilang hype. Yung akala mo talaga, ang mangyayari sa kanilang October 12 rally, talagang mapapadapa nila ang Pangulong Bongbong Marcos, yung sa kanilang mga bibig, yung sa kanilang mga posts, sa kanilang mga social media account. Talagang akala mo luluhod na ang mga tala. Yung mga taga Forbes Park lalabas ng kanilang mga bahay at makikiusap kay Kiko Barsaga, parang awa nyo na, ibabalik na namin yung mga ninakaw namin at kami aalis na rito sa Forbes Park. Parang ganon ang kanilang nasa isip. Pero paano mo mapeperwisyo yung mga taga Forbes Park kung ilan lang naman ang mga politikong nakatira doon? Buti sana kung doon nakatira ang mga diskaya. Buti sana kung doon nakatira si Saldico at nandoon si Saldico. Alam nating lahat wala si Saldico dito sa Pilipinas. Pero bakit doon kayo magrarally sa lugar na kung saan wala namang mga kurakot doon? Diba, Ate Maria Pepalisok at Kuya Marvin? Magrarally ka sa isang lugar na maraming mayaman, pero hindi naman karamihan ay politiko at maaaring galit din sa korupsyon na nagaganap sa gobyerno na isiniwalat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Bakit kayo magrarally sa isang subdivision na maraming tao ang nakatira pero hindi naman politiko? Hindi nyo ba alam? Yung pumunta ng EDSA doon sa September 21 rally, yung trillion people ba yun? 30 trillion march? Basta yung grupo na yun. Hindi nyo ba alam? Marami ring mga taga Forbes Park ang sumama sa anti-corruption rally. Hindi lang sila nagpapakilala, low-key lang sila.
Kaya ang nangyayari, sa halip na paniwalaan na kayo talaga ay anti-corruption at kayo ayaw nyo talaga sa korupsyon na isiniwalat ng Pangulong Bongbong Marcos, iisa lang naman ang lumalabas eh. Alam naman namin yan. Iisa lang ang nakikita namin na dahilan. Kaya nyo sinasabayan ang isiniwalat ng Pangulong Bongbong Marcos na katiwalian kasi gusto ninyo na samantalahin ang pagkakataon at iba to, pabalik kay PBBM ang sinasabi niyang korupsyon. Alam namin yan. Si PBBM ang nagsiwalat ng korupsyon. Ngayon, ang isisigaw ninyo, Marcos resign. Di kitang-kita po kung gaano kayo mga kabobong mga DDS. Tapos pag nasabihan bobo, galit. Pag nasabihan bobo, maiinis. Kayo ba naman, kung hindi ba naman kayo mga bobo? Yung Pangulong Bongbong Marcos nagsiwalat ng korupsyon. Tapos ang isisigaw ninyo, Marcos resign? Bobo kayo. Bakit nyo isisigaw yung Marcos resign? Si PBBM nga ang gumagawa ng paraan para masolusyonan ang issue ng korupsyon dito sa ating bansa. Siya nagsiwalat ng korupsyon tapos isisigaw ninyo, Bongbong resign? BBM resign? Bobo ba kayo? Kita nyo, ito, yung isang bobo din na abogado pa kuno. Abogado kuno, pero bobo. Buti na lang dito nanalo. Ayan si Jimmy Bondok. Nasa rally ni Kiko Barsaga. Imagine niyo kung gaano kabobo tong taong to para suportahan ang isang may toyo na kongresista. Ayun napakabobo. Bili mo pupunta ka dyan sa rally na yan, na ang sinusuportahan ay ang pagpapababa sa Pangulo na siyang nagsiwalat ng katiwalian. Samantalang nung panahon ni Digong, hindi niya nilabanan ng katiwalian, bagkus kinonsinti pa niya si Harry Roque. Alam niyo kung bakit ko talaga nasabing bobo tong mga DDS na ito? Punta tayo sa sa Facebook page ni Kiko Barsaga. Tignan nyo pupuntahan natin yung kanyang Facebook page. Tignan nyo kung nasan si Kiko Barsaga nung mga panahon na nagrarally ang mga tao doon sa Raha Sulaiman. Nasan si Kiko Barsaga? Here. Nasaan si Kiko Barsaga? Andyan sa kanyang mga constituents. Hindi kayo uunahin ni Kiko Barsaga, kayong mga bobong DDS kayo. Si Kiko Barsaga, habang nagrarally kayo sa umaga, kontra kuno sa korupsyon, si Kiko Barsaga nasa constituents niya. Inuuna niya ang kanyang mga constituents. Ayan inuuna niya ang kanyang distrito. Ngayon, syempre itong mga bobong DDS, tiwalang-tiwala naman na si Kiko Barsaga ay talagang anti-corruption. At sasamahan sila sa laban kontra kuno sa korupsyon. Pero habang kayo ay nagmemeryenda ng ice tubig at skyflakes, habang nagrarally kayo, si Kiko Barsaga, ang sarap ng nilalamon. Si Kiko Barsaga, ang sarap ng lamon. Alam nyo kung saan siya kumain?
bago pumunta ng rally sa Dasmariñas Village. Alam niyo kung saan? Sa Aristocrat, Manila. Yan ba yung kasama ninyo? Kontra korupsyon? Habang kayo'y nagme-merienda ng hopya, habang kayo'y nagme-merienda ng ice tubig, habang kayo'y umiinom ng mga maliliit na Coca-Cola, yung maliliit na Coke, yung sakto, habang kayo yan ang iniinom nyo, ang pinagkakapitagan ninyong kongresista kuno, nakasama nyo sa korupsyon, lumalamon sa aristokrat. Tapos kayo, walang malamon. Kayong mga DDS, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng tubig, walang pambayad ng upa. Kaya nga kayo sama ng sama sa mga rally, di ba? Dahil kayo'y babayaran diyan. Tapos, ang kasuklam-suklam pa dito, in-interview, etong si Tamulmol. Si Tamulmol na Kiko Barsaga. Eto, interview sa kanya. Katawa-tawa. Diyos ko. Diyos ko, eto ba yung inaano ninyo? Sinusuportahan ninyo? Wala may pang magawa today Pakinggan ninyo sinabi ni Kiko Barsaga. So we have different methods, but at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have stolen it. Well, it grows every day. We are growing, and that's what's important. And hopefully, once they see the potential damage corruption is causing our country, our numbers will grow even more and more. Wala may pang magawa today bored lang, imbis na maglaro ako, mag-games na ako sa bahay or mga movies. At least, I am doing some... Kita nyo? Kaya siya nag-rally kasi he is bored today. Kaysa mag-games daw siya, kaysa maglaro siya ng video games, magra-rally na lang siya. Kaya yung rally, diyan sa Forbes Park, diyan sa Dasmariñas Village, diyan sa Makati, lahat yan, trip-trip lang, ni Meow Meow. Kahit nga yung mga ibang DDS hindi sumama, bakit? Nakikita nila, hindi naman seryoso si Meow Meow sa paglaban sa korupsyon. Bakit? Kung talagang ikaw against corruption, ikay nagpo-post ng mga pera sa iyong social media account, bakit hindi mo na lang pamigay ang pera na yan? Kesa ikaw mag-post ng iyong kayamanan, ng mga hobbies mo, bakit hindi mo na lang pamigay ang perang hawak mo? Maniwala pa ako kung ikay anti-corruption, kung lahat ng inyong kayamanan, ng iyong pamilya, idodonate mo sa mahihirap. Maniniwala ako dyan. Maniniwala pa ako na ikay anti-corruption. Pero hanggat ikaw ay nalulunod sa kayamanan ng iyong pamilya, hindi ka anti-corruption. You're just making this for clout. Para sa hype. Kunwari, kabataang pag-asa ng bayan. Pero kabataang may toyo. Kabataang maluwag ang tornilyo ang tingin namin sa'yo. Ikaw ang laughing stock ng October 2025. Seductive. And this is all part of my role as a public official. Kailangan talaga natin labanan ng korupsyon. And if I cannot fight from within Congress due to the lack of numbers, then here where I do have numbers is where I will fight. Nantanungin natin si Congressman kung ano kanyang masasabi kay Presidente Bongbong Marcos. Ito ang kanyang pahayag. Lakas na toyo! Hindi, Meow, start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Kasi at the end of the day, you are brought to that position by the people, and
once you start considering your family above the family of others, then the people will do the same. They'll start considering the interests of their own families over your family. Okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? And could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi marami nang nawala ng tiwala sa kanya. We believed in you, all of us did actually. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing, the peso is rapidly deteriorating, our stock market also crashed, and now we are facing instability in Mindanao. There's a possibility of secession again. What else? Hundreds of billions have been stolen, so investors are losing confidence in our government, and there might also be mass resignation soon in the reserves, the military, due to loss of confidence for the government. So it's all Marcos's choice. Ha? Diba, kita nyo kung gaano po kabobohan itong mga sumusuporta kay Meow Meow. Akala nila si Meow Meow ay makakapag-produce ng 3 milyong Pilipino na katulad ng nangyari noong EDSA 1. Noong People Power Revolution noong 1986 o 1987. Akala nila kayang i-produce ni Meow Meow yan. Kaya lang hindi po. Hindi kaya yan. Sino ba naman na susuporta sa isang taong may toyo? Sino ang susuporta sa isang kongresista na puro kaingutan, puro pagpapapansin, puro pagpapakita na maluwag ang kanyang tornilyo? Ang kanyang ginagawa sa SOCMED. Hindi po ganito ang tao na makakapagpalabas ng 3 milyong Pilipino para mag-rally laban sa gobyerno. Buti pa sana kung yan ay mga Miriam Defensor Santiago. Buti pa sana kung ganyan mga mga etong kahit man lang si Franklin Drilon o kaya si Blas Ople. Pero hindi. Ang tingin ng taong bayan kay Meow Meow ay isang kongresistang malakas ang toyo. Pangmandaluyong ang datingan nito. Si Eric Celis ba sumama dyan? Hindi. Kahit yung ibang DDS, hindi sinusuportahan si Meow Meow. Bakit? Kasi, alam kasi ni Meow Meow na si Kiko Barsaga, alam ng mga ibang DDS na si Kiko Barsaga sinasakyan ang anti-corruption issue para sa kanyang pansariling kapakanan, para sa kanyang pansariling interes. Nakita ni Congressman Kiko Barsaga na ito ay magandang pagkakataon para makakuha ng clout, para makakuha ng mga followers, makakuha ng susuporta sa kanya on the big stage, on the bigger stage na gusto niyang mapuntahan. Kasi hanggang mamatay ang tatay ni Kiko Barsaga, hindi ito naging senador. Ngayon, si Kiko Barsaga, ang target nito, pagka-senador sa 2028. Ang problema, iba ang daan na tinatahak ni Kiko Barsaga. Sinasakyan niya ang mga DDS, sinasakyan niya ang anti-corruption issue, para sa kanyang pansariling interes na kitang-kita ng taong bayan na talagang ang mga katulad nitong si Kiko Barsaga, ito yung mga oportunista. Ito yung mga politiko na gagawin ng lahat para makasakay sa issue, para maging matunog ang pangalan, at para po makakuha ng suporta.
Pustahan tayo. Pagdating ng 2028, ang daming sisigaw dyan. Kiko Barsaga for senator. Kasi nga po, kahit naman negative publicity, still a good publicity yan. Sa mga politiko, lalo na yung mga galawang trapo, wala silang pakidyaan. Kung ang etong ginagawa ng mga pagbatikos kay Kiko Barsaga ay negatibo. Kahit sabihin na natin si Kiko Barsaga may toyo, may tililing, maluwag ang tornilyo. Gustong-gusto pa niya yan. Kasi yun nga yung kanyang gustong makuhang atensyon. Yun ang gusto niya. 2022 election. Hindi nyo ba alam, 2022 election? Supporter ni BBM yung tukmol na yan. Inagaw pa nga niya yung mic sa kanyang tatay nung nabubuhay pa. Inagaw pa niya yung mic. O bakit, Lenny? BBM tayo. Bongbong Marcos, sinisigaw niya sa mga taga Dasmariñas sa mismong political rally ng kanyang ama. Inagawan niya ng mic, binastos niya. Binastos niya ang kanyang sariling ama para kay BBM. Tapos ngayon, kasama ka sa mga sumisigaw ng BBM resign? Kaya alam niyo po, hindi ako mauuto nitong si Kiko Barsaga. Ang mauuto lang naman ng mga katulad ni Kiko Barsaga ay yung mga uto-uto na mga DDS, yung mga mahihina ang utak. Yung ang laman ng utak, tae. Yan ang mauuto ni Kiko Barsaga, yung mga utak tae, mga dutaing Duterte supporter. Yan ang kanilang mauuto lamang. Bakit? Kasi ang mga DDS naghahanap ng idol. Naghahanap ng magiging anito. Bakit? Bakit? Bakit naghahanap ng bagong anito ang mga DDS? Dahil si Digong bulak sa kulungan. Bulak sa ICC. Kaya naghahanap sila. Ang nakita nila ay isang Kiko Barsaga na may toyo. Ang mga DDS, desperado yan. Kaya kahit na may toyo na DDS, na nagpapanggap na DDS, nagpapanggap na pro Duterte, na si Kiko Barsaga, susuportahan nila. Kasi nga, ang kanilang anito, bulak sa kulungan. Wala silang maanito. Si Sara Duterte walang paki sa kanila. Dahil busy si Sara Duterte sa pagpabalik-balik sa dahig. Mas uunahin ni Sara ang tatay niyang bulak sa kulungan. Kaya hindi niyo napansin ang mga DDS hangang-hanga kay Kiko Barsaga? Kasi nga, wala silang anito ngayon. Ang mga Duterte, busy sa kaso ng kanilang ama. Lalo pa ngayon, nabasura po ang interim release ni Digong. Kaya paano pa susuportahan ng mga Duterte ang mga katulad nitong mga rally? Hindi sila sasamahan dyan sa mga ganyang rally-rally. Nakita nyo bang sumama si Sara sa mga rally sa EDSA? Hindi. Bakit? Alam ni Sara lalangawin yan. Alam ni Sara walang pupuntang tao. Alam ni Sara sinusuka na siya ng mga Pilipino. Kaya nga, kita nyo, kahit man lang isang Duterte
ni hindi sumama sa panawagan nila na rally. Hindi. Hindi talaga sumama. Saan sila nagrarally? Doon lang sa Davao. Bakit? Alam nila doon. Takot sa kanila mga tao. Pag hindi sumama sa rally nila sa Davao, yari ka. Pag kokonti ang taong pumunta sa rally para kay Digong sa Davao, alam ng mga taga Davao, peperwisyuhin sila ng mga Duterte. Kaya katawa-tawa tong mga DDS na to. Sinasabi nila anti-corrupt sila, anti-corruption sila. Pero ang sinusuportahan, ang reyna ng korupsyon. Ang reyna ng mga kurakot. Kaya nga magkasundo si Kiko Barsaga sa si Sara kasi pare-parehas silang mga may toyo.